Class, quick question. Kung bukas paggising mo, wala nang malinis na hangin, maruming tubig na lang ang maiinom, at wala nang puno, ano kaya ang mangyayari sa atin? Tama, mahihirapan tayong mabuhay. Kaya naman today's lesson is all about paano tayo makakatulong para hikayatin ang buong pamayanan na pangalagaan ang kalikasan. Sa araling ito, nakatatalakay ng mga pagkilos na humihikayat sa pamayanan na pangalagaan ang kalikasan. Napatutunayan na ang mga kilos na humihikayat sa pamayanan na pangalagaan ang kalikasan ay nagbibigay ng pagkakataon sa sama-samang pagkilos ng mga mamamayan upang matiyak ang pagpapanatili ng biyaya ng kalikasan para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon. At nailalapat ang mga kilos na humihikayat sa pamayanan na pangalagaan ang kalikasan. Bago tayo magpatuloy, alalahanin natin, paano natin pinapakita ang respeto sa kapwa kahit may pagkakaiba sa paniniwala. Suriin ang mga sitwasyon sa ibaba. Lagyan ng star ang mga sitwasyon na nagpapakita ng positibong pagtingin sa mamamayan batay sa sariling pananampalataya. Lagyan naman ng X kung hindi. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bawat bilang. Si Ana at Ali ay kapwa mag-aaral sa isang paaralan at magkapitbahay din na may magkaibang relihiyon. Sila ay madalas na magkasama at matalik na magkaibigan sa kabila ng pagkakaiba. Tuwing maglalaro ang mga kabataan sa barangay, inihihiwalay nila ng grupo ang mga kapwa-bata na iba ang pananampalataya kaysa nakararami. Lagi din nilang inihuhuli ito sa pila sapagkat mas kakaunti sila sa iba. Sa paaralan, madalas magkwentuhan ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga karanasan. Nakikinig din sila sa mga kwento ng kaklasing mula sa ibang relihiyon ng mabuti at may bukas na kaisipan. Madalas tuksuhin ng ilang mag-aaral si Ayesha dahil sa kakaiba niyang suot. Palagi kasi itong balot na balot mula ulo hanggang paa. Noong kaarawan ni Bea, lahat ng kaniyang kamag-aaral ay inimbitahan niya, pati na rin ang may ibang pananampalataya sa kaniya. Ipinaalam niya rin ito sa kaniyang magulang upang makapaghanda ng pagkaing maaari para sa kanila. Ang mabuting pakikitungo sa kapwa ay bahagi ng pagiging mabuting mamamayan. At kasama rito ang pag-aalaga sa kalikasan para sa lahat. Alam nyo ba na ang kalikasan ang nagbibigay sa atin ng halos lahat ng kailangan natin? Halimbawa, kagubatan, kahoy, prutas, malinis na hangin, karagatan, isda, asin, kabuhayan, araw, enerhiya at liwanag. Kung wala ang kalikasan, wala ring tao. Hindi sapat na nakikinabang lang tayo, dapat mapanagutan din tayo. Mapanagutan ibig sabihin, ginagawa natin ang tama kahit walang nakakakita. Halimbawa ng responsableng kilos, hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan, nagre-recycle, sumusuporta sa clean-up drive. Paano nga ba natin mahihikayat ang ibang tao na makiisa? Narito ang mga paraan. Maging mabuting halimbawa. Kapag nakikita ng iba na nag-aalaga ka ng kalikasan, gagayahin ka nila. Mag-organisa ng gawain, tulad ng tree planting, seminar, o clean-up drive.
Makipagtulungan sa organisasyon. Mas malakas ang epekto kapag sama-sama. Suporta ng lider. Kapag ang kapitan o guro ay nangunguna, mas susunod ang mamamayan. Bigyan ng pagkakataon ang lahat na makilahok. Kahit bata, pwedeng tumulong. Ngayon magkakaroon tayo ng roleplay para mas maunawaan natin ang kahalagahan ng bawat bahagi ng kalikasan. Imagine ikaw ay isang puno. Ano ang sasabihin mo sa tao? Halimbawa na script, "Ako ang puno. Binibigyan ko kayo ng hangin at lilim. Pero bakit ninyo ako pinuputol? Tulungan ninyo akong mabuhay para mabuhay din kayo." Sa kasalukuyan, maraming suliraning pangkalikasan ang kinakaharap natin tulad ng polusyon sa hangin, plastik na basura, polusyon sa tubig, pagtaas ng tubig sa dagat. Kaya gumawa ng mga layunin ang United Nations na tinatawag na Sustainable Development Goals. At isa rito ang SDG 15, Life on Land, na naglalayong protektahan ang kagubatan at buhay sa lupa. Hindi lang para sa atin ang kalikasan, para rin ito sa susunod na henerasyon. Kapag pinangalagaan natin ito, may pagkain pa rin sa hinaharap, may malinis na hangin pa rin, may tirahan pa ang mga hayop. Pero kapag hindi, mawawala ang likas na yaman. Lalala ang sakuna, mahihirapan ang susunod na salinlahi. Sagutin ito sa inyong kwaderno. Ano ang gagawin ko simula ngayon para mapangalagaan ang kalikasan at para hikayatin ang iba? Class, tandaan, hindi kailangan maging superhero para iligtas ang mundo. Minsan, sapat na ang simpleng pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, pagtatanim ng halaman at paghikayat sa kaibigan na gawin din ito. Dahil kapag sama-sama tayong kumilos, kayang-kaya nating alagaan ang ating kalikasan. Mga bata, tandaan, ang kalikasan ay biyaya, kaya dapat natin itong ingatan. Kung may natutunan kayo today, i-like at i-share ang video para mas marami pang maging tagapangalaga ng kalikasan. Kita-kits sa next lesson. Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.